Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang Messages to Young People, page 45, nasa chapter 8 na po tayo, entitled Pag-akyat sa Taas. Sabi dito, sa paglilinang ng isang Kristiyanong karakter, mahalaga ang pagsisikap sa paggawa ng tama. Nais kong iparating sa ating mga kabataan ang kahalagahan ng tiyaga at enerhiya sa pagtutulong sa pagbuo ng karakter. Mula sa pinakamaagang edad, kinakailangan ng iukit sa kanilang karakter ang mga prinsipyo ng matibay na integridad upang ang mga kabataan ay maabot ang pinakamataas na antas ng pagkatao. Dapat nilang laging isaisip na sila'y binili ng isang mahalagang presyo at dapat nilang luwalhatiin ng Diyos sa kanilang mga katawan at espiritu na kanyang pag-aari. Binibigyan tayo ng gabay ng Panginoon kung papaano nating makamit ang pinakadakilang huwaran o ang pinakadakilang karakter na kung ninanais ng ating buhay na umakyat sa pinakamataas na antas ng paglinang ng ating karakter ay magagawa po natin. Kinakailangan meron tayong pagsisikap na gumawa ng tama at ito po'y naaayon sa kalooban ng Panginoon. So ninanais ng Panginoon na meron tayong tiyaga at enerhiya na maisulong ang buong lakas sa paglinang ng dakilang karakter at maiukit sa ating buhay ang mga banal na prinsipyo, mga banal na katotohanan upang hindi po ito mawala sa panahon na tayo ay sinusubukan. At makikita natin ang mga resulta ng kanyang banal na mga katotohanan. Kaya dapat nating laging isaisip na tayo ay binili ng mahalagang presyo ng ating Panginoon. Ang kanyang buhay, mga kapatid. Kaya kinakailangan na luwalhatiin natin ang ating Panginoon sa lahat ng aspeto, sa lahat ng ating mga ginagawa. Sabi pa dito, araw-araw na pag-unlad. Araw-araw ay tungkulin ng mga kabataan na magsikap para sa kanilang pag-unlad. Sabi ni Pedro, idagdag mo sa iyong pananampalataya ang kabutihan, at sa kabutihan, kaalaman, at sa kaalaman, pagpipigil sa sarili, at sa pagpipigil sa sarili, pagtsatsaga, at sa pagtsatsaga, kabanalan, at sa kabanalan, pagkakapatiran, at sa pagkakapatiran, pag-ibig, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa iyo, at higit pa, gagawin kanilang may bunga at may silbi sa kaalaman ng ating Panginoong Hesukristo. So dito, mapapansin natin mga kapatid, nagdadagdag yung talento natin, yung kaalaman natin, kung paano mapaunlad ang ating mga karakter. At ito yung tinatawag na Christian progress, na tayo ay lumalago sa ating buhay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Pagka ginawa natin ang mga bagay na ito, ipinapakita natin yung mga bunga ng banal na espiritu, ay tayo po ay magwawagi at mapapanagumpayan natin ang ating mga kahinaan dahil tutulungan po tayo ng ating banal na huwaran na si Kristo. Kaya kailangan magsikap tayo na maangkin ang mga pagpapala ng Panginoon, hindi lang sa ating temporaryo na gawain o ng ating buhay ngayon, kundi sa mga hinaharap pa. Mas ang ating isipan ay nakatuon sa mga bagay na makalangit. Sabi pa dito, ang lahat ng mga sunod-sunod na hakbang na ito ay hindi dapat bilangin o pagtuunan ng pansin sa simula. Sa halip, sa pamamagitan ng pagtutok sa Diyos at pagkakaroon ng isang layunin para sa kanyang kaluwalhatian, ikaw ay magiging matagumpay sa pag-unlad. Hindi mo maaabot ang ganap na sukat ng pagkatao ni Kristo sa isang araw, at maghuhulog ka sa kawalang pag-asa kung makikita mo ang lahat ng pagsubok na kailangang harapin at mapagtagumpayan. Kailangan mong labanan si Satanas na gagamitin ang lahat ng posibleng paraan upang ilihis ang iyong isipan mula kay Kristo. So tandaan natin mga kapatid, ninanais ng Panginoon na mapaunlad tayo. At hindi natin ito magagawa sa ating mga sariling lakas. At pagka nakafocus tayo sa pinakaunang bahagi ng pag-unlad, ay hindi po natin kayang magampanan ang tungkulin ng Panginoon. Ang ninanais ng Diyos sa atin, na ang ating isipan ay maging banal at magtutok o tumutok lamang ang atensyon natin sa Kanya, sa Kanyang kabanalan, upang anuman yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan, ay magaan po natin itong malalampasan at mapapanagumpayan dahil ang ating isipan ay napapabanal ng Kanyang mga salita.
Kaya wag po tayong mangamba kung tayo po ay nadadapa, na hindi natin agad nadidevelop yung karakter natin sa isang araw, sa isang buwan, sa isang linggo, o kahit na isang taon. Ang importante, nagpapatuloy tayong mag-aral ng kanyang mga salita at patuloy natin na nakatutok sa Panginoon yung ating isipan na mapaglingkuran siya ng tama. Ihingi natin sa Panginoon yung kalakasan, yung katibayan na maninindigan sa katotohanan. Ano man yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Lalong-lalo na pagkakabataan natin, tayong mga kabataan na naglilingkod sa Panginoon, obligasyon natin na maipakita sa ating karakter yung ugali ni Kristo, dahil dito yung pinakamadaling proseso habang may panahon pa tayo, habang may kabataan or habang bata pa tayo sa paglilingkod. Kasi meron pa tayong tibay at tiyaga na dapat nating mapalago sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pagharap sa mga hadlang. Ngunit kailangan nating harapin ang lahat ng mga hadlang na nakatayo sa ating daan at pagtagumpayan ang mga ito isa-isa. Kung magtatagumpay tayo sa unang pagsubok, mas magiging malakas tayo upang harapin ang susunod, at sa bawat pagsisikap, mas magiging handa tayo na magtagumpay. Sa pamamagitan ng pagtutok kay Jesus, maaari tayong maging tagumpay. Sa pagtuon sa mga kahirapan at pag-aatubili na magsikap para sa tama, tayo ay nagiging mahina at walang pananampalataya. So mga kapatid, pinapayuhan tayo na bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, huwag tayong mag-focus sa mga problema na ating pinagdadaanan ngayon, na nasa ating mga harapan, dahil hindi po tayo magiging successful niyan. Mawawalan po tayo ng pananampalataya pagka nakatutok tayo sa mga imposibleng bagay na ating magawa. Kaya tandaan natin, sa Panginoon tayo tumutok, dahil siya po ang magbibigay ng kapangyarihan para mapanagumpayan ang lahat ng mga dakilang pagsubok na ating pinagdadaanan, at magiging tayong mananagumpay. Dahil sa ating mga sarili, tunay nga na wala tayong magagawa, lalong-lalo na pag nakatutok lang tayo sa ating mga kahinaan, tayo ay mas lalong hihina. Kaya manampalataya po tayo sa Panginoon, gumawa. Ano yung magagawa natin, na isipin natin na sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa ating mga sarili. Tandaan natin, kailangang mamatay yung ating mga sariling hangarin at lumago tayo sa ating kaalaman na bilang mga Kristiyano, na mas marami pa tayong matututunan ng mga espiritual na bagay kaysa sa makamundo. Sa pagkuha ng bawat hakbang, maaaring maabot ang pinakamataas na tuktok ng bundok. Huwag magpakalunod sa dami ng gawain na kailangan mong tapusin sa iyong buhay, dahil hindi mo kailangan itong gawin ng sabay-sabay. Ibigay ang lahat ng iyong kakayahan sa bawat araw. Pahalagahan ang bawat mahalagang pagkakataon at pahalagahan ang tulong na ibinibigay sa iyo ng Diyos, at magpatuloy sa pag-akyat sa hagdang tahak ng pag-unlad. Hakbang-hakbang. Tandaan mong isang araw lamang ang dapat mong ipamuhay sa bawat pagkakataon, na ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng isang araw, at ang tala ng langit ay magpapakita kung paano mo pinahalagahan ang mga pribilehiyo at pagkakataon nito. Naway mapabuti mo ang bawat araw na ibinibigay sa iyo ng Diyos, upang sa huli ay marinig mo ang guro na nagsasabi, magaling ikaw na mabuti at tapat na lingkod. Napakaganda pakinggan mga kapatid itong mga salita ng Panginoon in the last days. Kaya ngayon pa lang dito sa ating panahon, bawat araw, binibigyan tayo ng Panginoon sa isang araw lamang ang kanyang binigay sa atin. At paano ba natin pinapahalagahan ang bawat oras sa ating buhay? Ano yung nakapasok sa ating isipan? Ano yung pinapalabas ng ating mga ugali? Ano yung namumold sa ating mga puso? Tayo po ba ay mga karapat-dapat na tatawaging mga anak ng Diyos? Kailangan nating paglabanan yung kaaway na nag-aakusa sa atin na mahina tayo, na hindi natin kaya ang mga bagay na ito. Dahil pagka tayo ay nakatutok sa ating Panginoon, pangako niya na mapapanagumpayan natin ang lahat ng bagay na ito. At tandaan natin, pagka tayo binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, pahalagahan po natin ito. Bawat minuto, oras ng ating buhay, luwalhatiin po natin siya sa ating mga kinakain, sa ating mga iniinom, sa ating mga iniisip, sa ating mga ginagawa. Lalong-lalo na pagka dumating na yung
panahon na tayo ay talagang susubukin ano yung ating karakter na pinapakita. May mga problema at issue tayo sa ating harapan na masasalamuha. Paano natin ito tatratuhin? Paano natin ito haharapin? Na ipapakita po ba ang karakter ng Panginoon? Sikapin po natin. Ipanalangin na maunawaan ang mga salita dahil ipapaunawa ito ng Panginoon sa panahon na ito'y kinakailangan. Dahil sa pagsubok na ating pinagdadaanan, hindi man natin ito kaya sa ating mga sarili, ihingi po natin sa Panginoon ang gabay para matulungan niya tayo sa anumang magagawa natin sa buhay. Kaya nawa marami po tayong natutunan kung ninanais natin na umakyat sa pinakamataas na hangarin, pinakamataas na antas ng Kristiyano ay magagawa po natin. Kaya sa punto pong ito, sa chapter 8 ng Messages to Young People, ninanais ng Diyos sa atin na maglinang ng banal na karakter dahil ito ay mahalaga sa ating buhay. Dahil ito yung ating mas pagsikapan na gawin. At wag na po tayong makipag-argue pa ano yung mga issue regarding sa katotohanan. Ang importante, sino tayo at sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Na-adapt po ba sa ating buhay ang katotohanan at napapabanal po ito? Tandaan, habang tayo ay bata pa, habang tayo ay may pagkakataon na mabago at ma-develop yung karakter ni Kristo, ay gawin na po natin ngayon. Kung ninanais nating tayo ay maging karapat-dapat sa harap ng Panginoon at tatawagin niya tayong tapat sa mga huling araw, ngayon pa lang, mamold na natin yung little heaven sa ating mga buhay at ma-develop sa ating karakter ang ugali ni Kristo dahil ito lamang ang hinihintay ng buong langit at ang ating Panginoong Hesus ay darating at kukunin niya tayo at tayo aangkinin niya na Kanya. Dahil tayo nga talaga ay sa Kanya, kailangang luwalhatiin natin siya sa ating espiritu, katawan at salita. Sa ating buhay mga kapatid, lakaran natin ito ng may katapatan at ng may kabanalan, ng may kaalaman, ng may pagpipigil sa sarili, pagtsatsaga at katapatan. Kaya mga kapatid, tandaan, ang paglago bilang Kristiyano, hindi lang isang araw, isang buwan, isang taon, kundi lifetime process. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, namumuld po yung karakter ni Kristo, pagsikapan natin ito dahil mananagumpay po tayo pagka ang banal na huwara natin ay ating titingnan at tayo ay mababago dahil makikipag-cooperate po tayo sa ating Panginoon na siyang banal na huwaran at banal na ahensya ng langit na nakikipagtulungan sa atin para makamold ng karakter sa pawalang hanggan. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay marami tayong natutunan. God bless.